Sama-sama tayong magiging saksi. Mahigpit ang kapit habang unti-unting kumagapang sa kable ang lalaking yan para matawid ang ilog sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ayon sa mga residente, ganito na ang nakasanay nilang gawin tuwing mataas ang tubig at hindi kayang lakarin ang pagtawid sa ilog. Ang kable raw ay dating bahagi ng nasirang hanging bridge. Umaapila sila sa gobyerno na makapagtayo na sana ng maayos na tulay. Pinaghanap naman ang 11 anyos na babae na tinangay sa ilog sa Lamitan City sa Basilan. Tulong-tulong ang mga rescuer kahit masama pa rin ang panahon doon. Posible pong magtuloy-tuloy hanggang weekend ang masamang panahon dulot ng habagat at ng low pressure area na binabantayan kung magiging bagyo. Kanina po inulan at binaha ang ilang lugar sa Metro Manila. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, mabilis bumaha sa ilang kalsada sa Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Kasunod nito ang pagbagal ng daloy ng trapiko at naperwisyo ang mga motorista at commuters. Halos mag-zero visibility sa EDSA Balintawak sa Quezon City pasado alas 3 ng hapon nang bumuhos ang malakas na ulan. Sa gitna niyan, naglaro at naligo sa ulan ang ilang bata. Mabilis na ipon at tumaas ang tubig sa iba't ibang lugar, gaya sa EDSA Shaw Underpass at sa ilang kalsada sa San Juan. Baha na po dito sa Domingo Street. Ayan po. Gutter deep ang baha sa monumento, kaya bumagal ang daloy ng trapiko. Nagmistulang dagat naman ang MacArthur Highway sa Valenzuela, umaalo ng tubig sa pagdaan ng mga sasakyan. May mga sasakyang napilitang umatras, pero may mga lumusong pa rin kahit halos abot na sa tuhod ang tubig. Sa Marulas, halos hindi umusad ang trapiko. Marami kasi ang ayaw lumusong sa takot na masira ang makina ng kanilang sasakyan. Maging ang isang ambulansya na ipit sa baha. Ang ilang rider sumilong muna sa sidewalk, pero may mga commuter na lumusong. Pag nagtagal pa ako, baka lalo ko mag-uwis ng buhay. Hindi talaga ako nagdalawang isip. Napasulong sa baha pati mga bumbero at fire truck na rumisponde sa isang sunog sa Marulas. Ayon sa Valenzuela City LGU, naka-full operation ng iba't ibang pumping stations ng lungsod bilang tugon sa pag-ulan kanina. Inulan din ang EDSA northbound sa Makati City at Aurora Boulevard sa Pasay City. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, nadulas ang dalawang rider sa bahagi ng Ortigas flyover northbound. Paalala ng mga otoridad, maging maingat sa pagmamaneho lalo na kung masama ang panahon at madulas ang kalsada. Sa Antipolo City, hindi madaanan ng light vehicles ang Marigman Road sa Barangay San Roque dahil sa baha. Umulan din sa Alaminos, Laguna. Sa Haniway, Iloilo, rumagasa ang baha kaninang pasadong 1:00 ng hapon. Ayon kay Hughes Cooper Demonry Mamon Lorania, tumigil na ang ulan at bumaba na ang level ng tubig sa lugar. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa ay dulot ng habagat o southwest monsoon at ng low pressure area o LPA na nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakikita natin yung mga clouds o po mga pag-ulan na yung cloud cluster niya ay defined. Not necessarily malakas pero widespread siya, so mas malawakan yung mga pag-ulan natin. Normal naman ang ganitong sitwasyon pero ang medyo naiiba lang, late ang pagdating ng bagyo sa bansa ngayong taon. Hindi siya common pero di rin siya unusual kasi nangyari na siya before pero yung June ay relatively late as dun sa normal na mga taon natin. Kasi may mga taon din tayo na January pa lang ay nagkakaroon na tayo ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, kumpara kahapon, bahagyang tumaas ang tsansang maging bagyo ang LPA. Kapag natuloy, ito ang magiging unang bagyo ng taon at tatawaging bagyong Auring. Mababa pa ang tsansa nitong maglandfall pero kahit di tumama sa lupa, palalakasin nito ang habagat. Ang dalawang ito ay magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao bukas.
itutuloy ang maulang panahon sa halos buong bansa hanggang Linggo. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, maulan din ang weekend lalo na sa Sabado ng hapon hanggang sa halos buong araw ng Linggo. Pia, sa mga oras na ito, wala nang pag-ulang nararanasan dito nga sa bahagi ng Valenzuela. Maayos na rin ang daloy ng trapiko. Mula rito sa Valenzuela City para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. 1.17 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga sakong natagpuan ng mga mangingisda sa Pangasinan. Ating saksihan. Laman ng mga sakong ito ang mga selyadong pakete. Natagpuan niya ng mga mangingisda sa iba't ibang baybayin ng Pangasinan kahapon at itinurn over sa mga otoridad. Ayon sa Coast Guard District Northwestern Luzon, unang nag-report sa kanila ang mangingisda sa Barangay Balingasay na nakakita ng 2 sakong palutang-lutang sa dagat na sakop ng bayan ng Agno. 4 na sako rin ang nakuha ng iba pang mangingisda mula sa magkakahiwalay na baybayin ng Bolinao, Agno at Bani. Nang inspeksyonin ng K9 ang 173 na pakete, hindi naamoy ang laman dahil triple-layered vacuum sealed ang packaging nito. Pero nang buksan at suriin, tumambad ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.17 billion pesos. Ayon sa PCG, hawak na ng PIDEA ang mga nasabat na droga. Pero patuloy ang investigasyon, lalo't noong nakaraang linggo lang, may mga nakuha ring droga na palutang-lutang sa dagat ng Mariveles, Bataan. Higit 200 kilo ang laman ng mga nakuhang droga na nakalagay sa packaging ng frozen durian at syaa. Ang halaga, nasa 1.5 billion pesos. Pinag-aaralan pa natin, investigation is ongoing. But basically the pattern seems to be similar, mga lumutang sa dagat. At nahanap ng mga fishermen. At nung nahanap ng mga fishermen, nireport nila sa authorities. And this time around, to the Philippine Coast Guard substation. Nababahala man sa magkakasunod na drogang natagpuan sa dagat, masaya raw ang PCG na nakikipagtulungan sa kanila ang publiko. Ginawaran ng parangal ang mga mangingisda sa Bataan na nakadiskubre sa mga droga. So pinarangalan natin sila to say thank you. We recognize na yung taong bayan ay mayroong malaking role na gagampanan sa law enforcement activities natin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Kritikal ang isang rider matapos malpok sa kasalubong na truck sa Ilocos Sur. Tumilapon naman ang isang lalaki na nabundol ng kotse sa Camarines Sur. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang magkasunod na motorsiklo na binabagtas ang National Highway sa Barangay 2 Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya pa, biglang nagsalpukan ang naunang motorsiklo at kasalubong na truck. Batay sa investigasyon ng PNP, umagaw ng linya ang rider ng naunang motorsiklo kaya ito bumangga sa paparating na truck. Galing umano ang 2 nakamotorsiklo sa inuman bago mangyari ang insidente. Critical ngayon ang kondisyon ng rider ng motorsiklo na nagtamo ng head injury at galos sa katawan. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Sa Vigan City naman, kita sa dashcam video ang biglang pagsalpok ng isang SUV sa isang motorsiklo sa Rizal Street sa Barangay 4. Sugatan ang rider ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, bahagyang may traffic build-up sa lugar at may nakatigil na mga sasakyan nang mangyari ang disgrasya. Nadamay rin sa aksidente ang 5 iba pang sasakyan. Sa Naga City, Camarines Sur, isang lalaki ang nabundol ng kotse sa Barangay Concepcion Grande. Sa kuha ng CCTV, makikitang maingat na tumatawid sa pedestrian lane ang biktima nang bigla na lamang siyang salpukin ng papalikong kotse. Tumilapon ang biktima sa ere bago bumagsak. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang driver at tinulungan ng biktima na nagtamo ng sugat at bali sa katawan. Ayon sa Naga PNP, nagkayos naman ang 2 panig. Sugatan din ang isang ginang matapos mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa tapat ng isang tindahan sa Nagcarlan, Laguna. Ayon sa ulat, lumingon pa sa kaliwat kanan ng biktima bago tumawid. Sumalit habang siya'y nakapayong at tumatawid, bigla siyang sinalpok ng motorsiklo. Tumilapon ang ginang sa lakas ng impact habang sumalpok naman ang rider sa nakaparadang tricycle. Kapwa nagtamo ng sugat ang biktima at ang motorcycle rider. Sa ngayon, nagpapagaling na ang 2 biktima. Nagkaayos na rin ang magkabilang panig at nangako ang rider
na sasagutin ang gastusin sa pagpapagabot ng ginang. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Inabot na 5 oras bago naapula ang sunog sa isang bodega ng plastic at tangke ng LPG sa Valenzuela. Dumagundong pa ang mga pagsabog habang inaapula ang sunog. Saksi si Jamie Santos. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang bumalot sa isang warehouse sa Templaza Street, Barangay Marulas, Valenzuela City. Itinaas ito sa second alarm pagsapit ng 2:09 ng hapon. Matapos lang ang ilang minuto, itinaas na ito sa ikatlong alarma ng BFP. Makikitid ang mga daanan at napapalibutan ng mga bahay ang warehouse, kaya't hirap ang mga bumbero na pasukin ang pinakagitna ng apoy. Dahil dito, may mga fire truck na pumwesto na rin sa bahagi ng NLEX connector para apulahin ang apoy mula sa mas mataas at mas accessible na posisyon. Nagpatupad ng mahigpit na seguridad ang mga bumbero. Pinalayo ang mga residente lalo na't may ilang nakitang pinupulot ang mga tangke ng sumabog na LPG. 3 pagsabog mula sa mga tangke ng LPG ang dumagundong. Ayon sa Valenzuela City BFP, ang warehouse ay naglalaman ng houseware, plastic at LPG tanks. Nasa 100 maliit na LPG tanks daw ang nakaimbak na i-deliver na sana. Dahil holiday ay wala silang pasok. So, naka-stock sa warehouse and ngayon nga may nangyaring incident sa katabing bahay. Alas 6 ng gabi nang ideklarang fire under control ang sunog. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Sinalakay ng otoridad ang isang bahay sa Lupon, Davao Oriental na ginagawa umanong cybersex trafficking din. Arestado ang mag-asawa at isa pang lalaki na nasa likod umano ng iligal na operasyon. 5 menor de edad ang sinagip at 3 sa mga biktima ay mga anak ng mag-asawa habang ang 2 ay anak ng isa pang lalaking suspect. Ang sa NBI Region 11, ang mga suspect mismo ang naglalako sa kanilang mga anak sa kalaswaan habang naka-livestream sa isang website. Umamin ang babaeng suspect sa iligal na gawain. Mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na reklamo kabilang na ang qualified trafficking at child abuse. Sa darating po na pasukan, susubukan sa mga piling paaralan ang binagong curriculum para sa senior high school. Ipinauubayan naman ng DepEd sa Kongreso ang panukala ng isang senador na buwagin na ang senior high. Yan po ang pinusuhan ni Mark Salazar sa Barangay Saksi Online. Ilan sa target ng K-12 ang sumabay sa international standards ng edukasyon at gawing mas handa ang mga estudyante sa pagkakaroon ng trabaho. Pero para kay Senador Jinggoy Estrada, hindi epektibo ang programa. 12 taon na raw kasi pero hindi pa rin nakakamit ang nais tugunan nito. Aniya, hindi dapat hayaan pasanin ng mga magulang at mga mag-aaral ang hirap sa gastos at oras para sa 2 taon sa senior high. Kaya panukala niya, buwagin ang senior high school at ibalik sa dati na 6 na taon sa elementarya at 4 na taon lang sa high school. Ang mga netizen, hati ang opinyon ng tanungin namin kung sang-ayon ba na buwagin ang senior high. Para sa iba, dapat nang alisin ang K-12 na dagdag lang daw sa gastos ng mga magulang. Mahirap ang buhay at mahirap din kumita ng pera. Kahit naman daw graduate ng senior high, mga college graduate pa rin ang pinipili ng employers at may sistema rin ng palakasan sa mga kumpanya. Mayroon ding mga tutol na alisin ang K-12 dahil mapag-iiwanan daw ang mga Pilipino sa dekalidad na edukasyon. Anila imbis alisin ay gawing optional na lang ang K-12. Mas pagandahin din ang programa at gawing mas accessible sa mga kapuspalad. Pero para sa rural education advocate na si Professor Arlene Marasigan, sablay man ng K-12, hindi ito kasalanan ng programa kundi kasalanan ng implementasyon. Whether we are ready or not during the time of President Aquino, we push for it because that's the demand and the need for global competitiveness. Nung inaproban ang senior high school, kulang na kulang po tayo sa resources. It's not the issue of walang pinagbago, but it's the issue of lack of preparedness. Hindi katwiran na dagdag gastos lang ang senior high, kaya wag na lang. Kung ang gobyerno ay nakakaya nila magbigay ng akap at tupad financial assistance
the more that they should refocus the fund to these senior high school marginalized students. Ang Department of Education aminadong sablay ang implementasyon ng programa. Kaya sabi ni Education Secretary Sani Angara, sa pagbubukas ng klase sa June 16, may pilot implementation ng DepEd sa 800 eskwelahan ng bagong senior high school curriculum. Ang mga ganitong evaluation at recalibration ng K-12 ang matagal na raw hinihingi ng mga education stakeholders. Wala po tayong short-term and mid-term evaluation and pumasok na po tayo sa 10-year or 1-decade evaluation, and that is the year 1 and year 2 of EDCOM report. Kaya po nahirapan pong mag-recalibrate ang ating mga government agencies. Tungkol naman sa panukala ni Senador Estrada na buwagin ang senior high school, ipauubaya na raw iyan ng DepEd sa Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. 3 Chinese national ang dinakip sa Makati City dahil sa pagdukot at panggagahasa umano sa isang babaeng Vietnamese. At batay sa investigasyon, hindi lang daw ang 3 suspect ang humalay sa biktima. Saksi, si Ian Crew. Ito aktual na rescue operation ng Makati City Police sa 33 anyos na Vietnamese sa isang condo unit sa barangay San Lorenzo, Makati kaninang madaling araw. Umiiyak ang biktima nang makababa at makaalpas mula sa umanay kumidnap at gumahasa sa kanya na 3 Chinese. Agad namang kumilos ang SWAT team papanik sa mga silid at agad nasa kote si alias Leng. At 2 niyang kasama. Ayon sa mga otoridad, nitong June 2, dinukot umano ng mga suspect ang biktima sa common area sa kondo ng kanyang kaibigan sa barangay Bel Air. Dinala raw ang babae sa kondo ng mga suspect sa barangay San Lorenzo kung saan umano siya ginahasa. Ayon sa hepe ng Makati Police, malaki ang posibilidad na pinagdroga pa ng mga suspect ang biktima, lalo't may mga sensitibong video sila na na-recover. Sa sumbong ng Vietnamese sa mga pulis, dinala pa raw siya ng 3 suspect sa Tagaytay City. Doon ulit, may nakaabang na 2 Chinese nationals at ginahasa po ulit. So, bali 5 ang nanggahasa sa kanya. Madaling araw kahapon nang makabalik na sila sa kondo ng 3 suspect sa Makati. Kinontak daw ng mga ito ang asawa ng biktima at nagdemand ng 500 million Vietnamese dong o 1 milyong piso. Alarming siya dahil kung hindi ma-provide ang ransom money na 1 million, nagsabi din siya na puputulan po ng daliri. Ang mister ng Vietnamese, kinontak naman ang kaibigan ng kanyang misis kaya naisuplong sa mga pulis ang pagkidnap. Nakapag-message din sa kaibigan ng biktima kung saan siya naroroon. Kaya naisakatuparan ng rescue operation sa tulong ng gwardya at property management. Yung kinakatok po sa unit, may narinig na po sila na pagsigaw nung babae, yung victim po. And talagang nagkasa. Bago na rescue ang babaeng Vietnamese, may isang babae umano na Pilipinang lumabas sa unit ng mga suspect. Inimbita siya nung isang Chinese, so nandun siya. Pero nung makita na niya na yung treatment dun sa Vietnamese victim, hinold na rin siya. Na-recover sa mga suspect ang 2 baril na naka-silencer, mga bala, osas, plaka ng sasakyan, mga cellphone na ang iba binasag pa umano ng mga suspect, mga peking US dollar bills at tinatayang 20 gramo ng hinihinalang shabu. May mga government ID rin at may mga nakuha pang sex toys. Isa pa sa mga pulisang nasugatan nang masapak daw ng isang suspect ng pwersahan ng buksan ang condo unit. Itinanggi ito ng Chino. Punch the police? Me? Yeah? No. Tumanggi rin ng tila tumatayong leader na si Leng sa lahat ng mga paratang. No, kanami. The girl is her faker. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong si Leng at naharap na rin umano sa kaso ng kidnapping at carnapping. Nakulong na to for more than 4 years. At normally nga, ang tinatarget nila, yung very vulnerable, yung mga foreigners. Ang kinikidnap nila, yung pwede nilang ibugaw sa ibang mga kasama nila. Ipaghaharap ang 3 suspect ng patong-patong na reklamo habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pa nilang kasama. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kinumpirma ng Canlaon Volcano Observatory
na maituturing na lahar flow ang napunang pagragasa ng tubig at putik sa Tamborong Creek sa La Castellana, Negros Occidental ngayong araw. Sumama raw sa agos ang mga nakadeposito abo mula sa pagputok ng bulkan noong May 13. Patuloy na inabisuhan ang mga nakatira malapit sa mga ilog at creek na maging alerto at lumikas kung kailangan. Lalo't posible masundan ang pagbigay ng mga deposito na abo sa bulkan ngayon pong tag-ulan. Bagang dumami ang mga walang trabaho sa bansa noong Abril kumpara noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. 72,000 trabaho naman ang naghihintay sa mga job fair na ilulunsad sa Araw ng Kalayaan. Saksi si Darlene Kai. Kulang na kulang ang kinikita ni Joseph sa 6 na oras sa pamamasada bilang delivery rider. 500 hanggang 800 piso ang kinikita niya kada araw. Kaya kung may pagkakataon, gusto niya ng trabahong mas mataas ang sweldo o di kaya ay dagdag racket. Lumit na po yung kita kumpara dati, tapos nagmahal yung bilihin, tapos yun pa yung sobrang traffic. Isa si Joseph sa tinatawag na underemployed o mga taong nagpahayag ng kagustuhan na madagdagan ng oras sa trabaho, magkaroon ng dagdag na trabaho o magkaroon ng panibagong trabaho na may mas mahabang working hours. Sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority nitong Abril, tumaas ang underemployment rate sa 14.6%. Katumbas yan ng 7.09 million na underemployed. 2.06 million naman ang unemployed o walang trabaho nitong Abril. Katumbas ang 4.1% unemployment rate na mas mataas din kumpara noong Marso. Mas mataas din ang unemployment rate ngayong Abril kung ikukumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Dumami kasi yung kasama na sumama dito sa labor force participation dahil of course mataas yung population 1 year. So isa yun sa factor. If you'll notice, mataas yung increase ng ating labor force participation. Ito ay umakyat ng 340,000 from April 2024 to April 2025. At kadalasan, pag tumataas yung ating labor force participation rate at yung number, hindi naman talaga na-absorb lahat doon sa employed persons. Sa manufacturing industry, pinakamaraming nawalan ng trabaho kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pinakaapektado ang mga nagtatrabaho sa paggawaan ng semiconductor. Kung na-track natin yung ating exports, bumaba rin doon. So ito talaga may impact sa ating external markets kung saan tayo nag-export. Kung datos mula Enero naman ang titignan, sa sektor ng agrikultura pinakamaraming nawalan ng trabaho. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang pagbaba ng presyo ng palay. Nakita namin nung February pa, saka nung March, may pagbaba na talaga sa agriculture sector, in particular yung growing of paddy rice. Year on year, dalawa ang nakikita namin, anong sinasabi sa amin na factors dito. Una ay yung pag-introduce ng mga machineries, particularly sa pag-harvest. At ang sinasabi, lumilipat sila sa construction, kaya may mga pagtaas tayo ng construction. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, sa kabila ng bahagyang pagtaas ng unemployment, on track pa rin ang Pilipinas sa target range na 4.4 to 4.7%. Patuloy na pinalalakas ang employability ng mga naghahanap ng trabaho at mga manggagawa gaya ng pagpapalakas ng technical, vocational, and livelihood track sa senior high school government internship program para sa mga bagong graduate at skills training. Sa Araw ng Kalayaan, 72,000 trabaho ang iaalok sa 49 na job fair site. Kasama rito ang mga trabaho sa manufacturing, retail, BPO, accommodation, service, microfinance at iba pa. May mga trabaho po katulad ng production operator, sales clerk, call center representative, service crew at microfinance officers. Inaanyayahan po natin ang mga kababayan natin at magtungo po sa ating online job matching portal, ang PhilJobNet po. Sa gitna nito, pinagdedebatihan pa ng mga mambabatas kung magkano ang pinalahalagang ipapasa nila sa legislated wage hike bill. Kung ang 100 pesos na naunang ipinasa ng Senado o kung ang 200 pesos na ipinasa ng Kamara. Pagpulong namin kay Presidente, kung pag-aralan mabuti itong minimum wage increase dahil ito ay nakaka-affect hindi lang sa ekonomiya natin, lalo-lalo na sa investment. At saka napakalaki yung i-impose nila. So, between 200 to 100 still very big. Mahihirapan yung mga negosyante. 70% ng income monthly ng mga manggagawa ay napupunta sa pagkain. Alam niyo naman ang pagkain. Umaga, merienda, tanghalian. So, ang bilis ng ikot. So, kaya ganun ang ganun ang impact niyan sa negosyo. Very clear ang logic Bawasan yung tubo. Nung sa tubo kunin, para hindi yan matranslate sa
sa inflationary. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Iginit po ng isang impeachment prosecutor na hindi pwedeng i-return to sender o basta lang ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Wala nang atraso ng House Prosecution Panel sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment prosecutor Isabel Maria Zamora, walang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng basta na lang ibasura ng Senado ang Articles of Impeachment o pwede nilang bawiin ang Articles of Impeachment o pwede itong ibalik ng Senado sa Kamara. Ayon kay Zamora, malinaw ang konstitusyon. Kapag may Articles of Impeachment, kailangan magsagawa ng paglilitis ang Senado. Returning it to sender or dismissing the impeachment complaint right away are unconstitutional acts. Ang nasa batas po natin, unang-una sa ligang batas, pagka-transmit po natin ng article sa Senate, tuloy-tuloy na yon. So there's no option for the senators to dismiss it. There is also no option for the House to withdraw it. Ito rin ang sabi ni Assistant Majority Leader, Representative Zia Alonto Adjo. That's not possible kung i-withdraw yun natapos na po yun ng House of Representatives. We have voted on the impeachment articles of impeachment. Ano naman yung magiging message yun sa ating taong bayan? No? Na urong-sulong. Ayon kay impeachment prosecutor Representative Isabel Maria Zamora, nakatutok ang House Prosecution Panel sa paghahanda para sa gagawing presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado sa June 11. Katunayan, lahat daw silang 11 prosecutors ay inaasahang dadalo. Sabi ni Zamora, nakapag-practice na raw si impeachment prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luisco ng pagbabasa ng Articles of Impeachment kasama ang private prosecutors. Napag-usapan din anya ng House Prosecution Panel ang draft resolution ni Senator Bato de la Rosa na nagbabasura sa Articles of Impeachment. The mere fact na nag-draft sila ng isang resolution that openly violates the Constitution is shocking for us. Hininga namin ng reaksyon ukol dito si Senador de la Rosa pero hindi pa siya tumutugon. May ikinakasa ng prayer vigil ang ilang grupo para ipagdasal ang Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ni-radio challenge ng barko ng Philippine Navy ang isang Chinese warship na dumaan malapit sa isa sa mga islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Saksi, si Chino Gaston. Sa pangatlong araw ng Embedded Maritime Patrol ng AFP sa Kalayaan Island Group, nagpakita ang isang Jiangkai-class frigate ng China na may bow number 525 kasamang dalawang Chinese maritime fishing vessel mag-aalas 8 kaninang umaga. Na-detect ng BRP Andres Bonifacio ang Chinese warship habang dumaraan ito sa may Panata Island. Lumapit ang Chinese warship at agad itong ni-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio. Chinese warship 525, this is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Hindi raw agad sumagot ang Chinese vessel, pero matapos ang ilang ulit na challenge, sumagot na rin ito. Lumapit daw ng 4.6 nautical miles ang barko ng China, pero wala naman itong ibang ginawa kundi mag-counter radio challenge. We conducted the standard radio challenge within the territorial waters of Panata Island, the counter challenge, and we counter challenge that Panata Island and KIG is part of the Philippines. Once we issued our radio challenge, they immediately changed their course going to Subi Reefs. Hindi na bago para sa mga kapitan ng Philippine Navy ang mga ganitong biglaang pagsulpot ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea. Minsan nga, sobrang lumalapit daw ang mga Chinese warship.
Sa mga oras na ito, kritikal na masunod daw ang rules of engagement alinsunod sa polisiya ng gobyerno para hindi sumiklab ang karahasan. One action of the tactical units which is coming po is will escalate or de-escalate a certain situation. So kung ano po yung binigay sa amin na ROE, stick po kami doon, and if ano yung general ng government natin, yun po yung sinusunod namin. Although yung pressure nandyan, sir, pero that's why we are trained, sir. We are trained to have a decision na mag-conduct ng thin line para to avoid any action na magiging detrimental naman po sa government natin. Sa kabuuan, naging matagumpay ang Maritime Patrol ng BRP Andres Bonifacio sa kabila ng pagkansela ng nakatakdang aktibidad bukas dahil sa low pressure area. We were able to show the public two things. One is the heroism and sacrifice ng ating mga tropa, kung gaano sila nagtitiis na malayo sa pamilya, pero at the same time, nagagampanan pa rin yung misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan at i-uphold itong sovereignty natin dito sa different areas. Nangako ang AFP na sa mga darating na panahon ay dadagdagan pa at pagagandahin ang mga pasilidad sa mga maritime outposts sa KIG para mapagaan ang buhay ng mga sundalong nadidistino dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Taas presyo sa petrolyo ang nakaambas sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 70 sentimo ang pwedeng itaas ng presyo ng diesel batay sa 4 na araw na trading. Hanggang 60 sentimo ang posibleng taas presyo sa gasolina at hanggang 40 sentimo naman sa kerosene. Kasama sa nakikitang dahilan ng taas presyo, ang gera ng Russia at Ukraine at ng nuclear deal ng Iran at Amerika, gayon din ang mga wildfire sa Canada na nagdudulot ng agam-agam sa supply ng langis, gayon din ang inventory ng langis sa Amerika. Taas presyo sa petrolyo ang nakaambas sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, hanggang 70 sentimo ang pwedeng itaas ng presyo ng diesel batay sa 4 na araw na trading. Hanggang 60 sentimo ang posibleng taas presyo sa gasolina at hanggang 40 sentimo naman sa kerosene. Kasama sa nakikitang dahilan ng taas presyo, ang gera ng Russia at Ukraine at ng nuclear deal ng Iran at Amerika, gayon din ang mga wildfire sa Canada na nagdudulot ng agam-agam sa supply ng langis, gayon din ang inventory ng langis sa Amerika. Tampok ang kultura, obra at ilang pagkain mula sa Pilipinas sa Philippine Pavilion sa Expo 2025 sa Japan. Saksi si Katrina So. Hand-woven art pieces na may multimedia projection na tila dadalhin ka sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Yan ang bubungad sa mga bumibisita dito sa Philippine Pavilion sa Expo 2025 sa Osaka, Japan. These are all made of abaca. So the artists weaved abaca to be the canvas for the art piece. And then we printed our art piece on it. And then as you can see, there's strips here. They've been cut into strips and then reweaved together, inserting different materials that are endemic to the Philippines. Marami ang bumilib sa hand-woven art pieces dito, kabilang ang OPM icon na si Jose Marichan at si European Union Ambassador to the Philippines, Massimo Santoro. We've been showing our Japanese friends the island where we were born in Iloilo. Today, this is the first pavilion that we came to. I wanted our Japanese guests to appreciate our pavilion. It's amazing. I was not aware that there are tissues from the various regions, and I think when it is about colors that are represented in the picture, I immediately found again the colors that I'm learning to visit in the country. It's not like Japanese style, so it's really new style for me, and I really love it. Nung nakita ko yung loob, so I'm really proud to be a Filipino. Kabilang sa mga bumisita sa pavilion ang pamilya ni Romer na mula sa Qatar. Binigyan siya ng pakilala bilang ika-300,000 na bisita. Very surprising. Nakakataba ng puso na nagkaroon pa na ganito na pang 300,000. Dapat kung bibisita ka lang dito sa Expo, dito ka dapat unang punta. Be proud of your country. Sumabay rin sa mga cultural dance performances sa mga bisita. May mga sumubok din ng Filipino traditional hilot. It was amazing. Ang sarap. The hilot was very energetic, but paradoxically,
I get out of this a lot more relaxed. Isa rin sa mga talagang pinipilahan dito sa Philippine Pavilion sa Expo 2025 ay itong hain. Dito nga sa hain ay isinuserve nila ang ilang mga Filipino food tulad na lamang ng halo-halo, adobo at okoy. I tried already and it's very nice. Adobo, I like very much. This is my favorite, adobo chicken. Very, very good. Very, very delicious. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Gumamit na ng helicopter para magsaboy ng tubig sa nasusunog na gusali sa Canada. Ang natupok na gusali nagsilbing tindahan ng halos 60 taon bago gawing tahanan ng koleksyon ng katutubong sining. Nadamay ito sa nagpapatuloy na wildfire na nakaaapekto rin sa Alberta, British Columbia at Manitoba. Idinaos ang ika-4 na Bamboos Forum o pagtitipon ng local at international experts sa paggamit ng bamboo o kawayan sa panguna ng Base Bahay Foundation. Tinalakay dito ang paggamit ng kawayan sa pagbuo ng matitibay at magtatagal na mga istruktura. Pinag-aaralan din nila ang pagbuo ng national guidelines sa paggamit ng kawayan sa construction industry at kung paano maisasama ang kawayan sa National Structural Code of the Philippines. Pwede kayang tumawid from real to real. Ang ugnayan ni na Rahil Birria at Jillian Ward. Hilig po ang hatid sa fans ng kanilang tambalan sa mga batang riles at mas lumalim daw ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Parating araw silang looking forward na magkasabay ang schedule. Sa taping, nasasabi na raw nila sa isa't isa ang mga dating hindi masabi noon. Ang nasabi ko sa kanya is basta may nasabi ako na naisabi ko na din ngayon na hindi ko nasabi dati. Mas naintindihan ko po ngayon si Rahil. Siguro mas may trust na rin ako sa kanya ngayon. Kahit hindi siya naniniwala, mas may trust ako sa kanya ngayon. And parang mas open na rin po ako sa kanya compared nung abot kamay days namin. Nataranta at nagmadaling makaalis ang mga turistang yan ilang sandali bago tuluyang tumaob ang sinasakyan nilang ferry sa Indonesia. Ang iba po sa kanila dumaan sa mga bintana habang pinapasok na ng tubig ang ferry na hinagupit ng malaking alon. Dali-dali rin lumapit ang mga residente sakay ang kanilang mga bangka para tumulong sa rescue operations. Nakaligtas ang 89 na turista at 4 na tauhan at kapitan ng ferry. Nahulikam ang masayang tagpo sa kalsada, ang larong Bring Me, ginamitan ng CCTV. Bring Me! 25 pieces! Daw ng ibig! Ang kwento ng content creator na si Pocolot, napansin niya noon na curious ang mga bata sa paggalaw ng CCTV sa labas ng kanyang bahay. Manok! What? Manok! 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 Kwelaman ang reaksyon ng mga bata. Minsan, niluluto raw nila at pinagsasaluhan ang ibang pinadadala sa kanila ni Pocolot. At minsan kasali pa ang kanilang mga magulang. Simple man ang mga papremyo, masayang pampalipas oras na rin daw ito para sa mga bata bago magbalik eskwela. At salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.